Napakainam po na ipagdiwang ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. At napakalalim ng mga salita ng Diyos, subalit yan ay lagi nang available para maintindihan ng sino mang tunay na naghahanap. Isa po sa mga pinakapaboritong paraan ng Panginoon ng pagtuturo ay parables. Parables are wonderful and rich illustrations of great spiritual truths. In fact, parables are visible illustrations of otherwise invisible spiritual truths. At ito po ay napaka-Eastern ang style. Very Eastern ang style ng mga parables. Kaya po, kailangan din ng Eastern mind para natin lubos sa maunawaan at maintindihan ang ipinababatid sa atin. Meron po tayong mini-series ng mga parables na sisimulan natin sa sandaling ito. At ang pag-aaral natin, ang una po, Will you thrive or wither? O kaya ang tinatawag na parable of the sower. Atin pong babasahin muna ang background ng ganitong uri ng pagtuturo ng Panginoon at ito ay nasa Matthew 13 verses 1 up to 3. Matthew 13, 1 up to 3. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables. Napaka-dramatic po ng eksenang ito, sapagkat sa dami ng tuturuan, na puno na yung pangpang ng dagat, ang ginawa ng Panginoon, sumakay siya sa isang bangka, pinalayo-layo ng konti yung bangka doon sa shore, na parang may orchestra pit doon sa pagitan niya at ng mga tao, kaya walang nakaharang sa kanyang visibility at doon siya ay nagturo. And science will also tell us that water is a good sound conductor. Kaya lalong na-amplify yung kanyang boses sapagkat naliligiran siya ng tubig. So the Lord spoke in symbolisms. Difficult to understand noon at hanggang ngayon, pwede rin nating makita na difficult pa rin to understand. Matthew 13, 10 to 17, as we continue reading. The disciples came to him and asked, Why do you speak to the people in parables? He replied, The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. That is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will ever be hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For these people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their heart, and turn, and I would heal them. But blessed are you. Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men long to see what you see, but did not see it. And to hear what you hear, but did not hear it. Napakalalim ng mga paraan ng pangunawa sa Panginoon. Matapos siya ay magturo ng mga parables, mga talinghaga, the disciples came to him. You know, real seekers come to the Lord for enlightenment. And then the Lord revealed something very important. That the knowledge of the kingdom of God is given, not taken. The knowledge is given, not taken. That the knowledge of the kingdom of God is revealed, not learned. Or it is not given to all. Ang mga malalalim na bagay ng espiritualidad ay hindi na pag-aaralan, yay ipinagkakaloob. Hindi nahahanap, kundi kusang ibinubunyag ng Espiritu ng Diyos at hindi ibinibigay sa lahat. Kaya sabi niya sa verse 11, The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. What else that the Lord revealed? The Lord reveals that more knowledge is given to the already knowledgeable. Sabi niya sa verse 12, Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. So yung marami ng alam, lalo pang dadagdagan ng alam, ng kaalaman, at yung mga konti lang ang alam, nababawian pa at nawawalan pa ng kaalaman. Even the little knowledge that the ignorant have will still be taken from them.
Sasabihin ko ng iba, bakit naman? Ignorant na nga, babawasan pa na karunungan. Yung marunong na nga, dadagdagan pa. Because this ignorance could come from hard-headedness, from stubbornness, from sinfulness, from laziness. Yan ang mga aksalanang ayaw ng Diyos, yung katamaran, yung katigasan ng ulo, yung pagmamalaki at pag-iimbot. Kaya kung ang kakulangan ng kaalaman ay nagmumula sa katamaran o kaya sa katigasan ng ulo, tinuturuan mo ayaw makinig sa pagsasara ng isip, yun ang pinapayagan ng Diyos na sige, ayaw mong matuto, diwag. Ayaw mo ng karunungan, diwag. Makikita po natin sa Bible, kahit yung mga taong laging gusto magkasala, pinapayagan ng Diyos, sige, gusto mo, itulak pa kita. Kaya ang nga ginagawa sinasabi sa Romans chapter 1 verse 24, sa mga taong sobra daw makasalanan, hindi papigil. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Ang Panginoon nagtuturo, pero yung ayaw papigil, hindi pinipigil. Sige, ibibigay pa sa'yo kung gusto mo. But be sure that you will harvest the fruit of your stubbornness. Stubbornness, laziness can be very dangerous and therefore can impoverish. Obedience and seeking can be very rewarding and can be very, very fruitful. Yung mga marurunong, pinarurunong pa. Kaya sabi ng iba, bakit yung mayayaman, lalong yung mayaman, yung mahirap, lalong humihirap? Dapat nating tingnan yung work ethic ng mayayaman at work ethic kumisan din ng mahihirap. Inggit na inggit ka sa tao, pero alam mo naman na mas nauna pa siyang gumigising sa'yo. Siya ay nagsisikap, siya ay nagtatrabaho, siya ay nagsisave. Tapos ikaw, tapon ng tapon, nagtataka ka pa, yumaman siya. Pati nga yung binigyan ng mga talents ng Panginoon eh. Yung isa binigyan ng 10, yung isa 5, yung isa 1. Yung 10 na napadoble niya, pinremyuhan pa ng Diyos eh. Yung 1 lang ibinigay, tapos hindi niya naparami, binawi pa yung 1 niya, ibinigay doon sa may 10. Huwag natin laging isipin na mahabagin ng Diyos sa mga mahihirap. Hindi siya nahahabag sa mga mahihirap, nakasalanan nila yung kahirapan nila, katamaran nila, lalo silang binabawian at lalo silang nagkakandahirap-hirap. Yung mga taong idinadaga na lang lahat ng bigat ng buhay nila sa kapwa. Gagawa sila ng mga problema, i-expect nila, lulutasin ang kanilang mga kamag-anak, lulutasin ng gobyerno, lulutasin ng mga charitable institutions and NGOs. Hindi makakaahon ng mga ganong tao. To one who has, more will be given. And those who have very little, the little that they have will still be taken away from them. Stubborn people have only themselves to blame, especially for not receiving healing from the Lord. Ito pong prophecy ni Isaiah na yan, this is just a statement of facts. It's not a pronouncement of faith or condemnation of people. Sinasabi lang nung prophet na ganyan kayo eh. Ayaw nyo magsikap, edi maghirap kayo. Ayaw nyo matuto, di sige maging mangmang kayo. Kaya mahalaga na tayo pa yung nagsisikap. Kahit sa ating bayan, ng napakaraming mga mayaman ngayon, alam nyo, galing lang sa wala. One generation ago or in the same generation, walang-wala sila, pero nagsikap. Bakit yung kasabay nilang wala nun, wala pa rin ngayon? Kaya dapat tinitingnan natin ang ating sarili. Dapat pag may dapat makita, makita. Pag may dapat marinig, marinig. Hindi naririnig na natin yung mga pagpapatotoo ng iba, naririnig na natin yung pagtutubid sa atin, nagbibingi-bingihan tayo. Wala tayo talagang mararating. Blessedness is seeing. Blessedness is hearing. So verse 16, but blessed are you. Blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. What is the secret in seeing? What is the secret in hearing? Nothing but searching. Nagbigay ang Panginoon ng parable, walang nakaintindi ni isa. Pero ilan ang lumapit sa Kanya para humingi ng pagpapaliwanag? Ilan yung nagsabing, Lord, ang hirap naman pong maintindihan ng parable nyo. Ano po bang ibig sabihin? Kaya naman ang sabi niya sa Matthew 13:9, he who has ears, let him hear. At isa pong magandang reminder, we have ears, we should hear. We have eyes, we should see. Sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral natin mga parables, para na sa atin naman ngayon, ang title, Will You Plant or Crush That Little Seed? Or, The Parable of the Mustard Seed and the Yeast. Maganda po yung mga pag-aaral na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon ng maraming mga talinghaga. At salamat naman ipinapaliwanag din niya. Atin pong basahin yung parable of the mustard seed, which is our first topic. Dalawa po kasing parables yung para sa ating pag-aaral ngayon. Matthew 13:31-32. He told them another parable. The kingdom of heaven
is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all your seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and perch in its branches. So the kingdom of heaven is likened to a mustard seed that a man took and planted in his field. Maliit lang po. Nung mga late 70s, ang inyo pong lingkod ay nasa Espanya, at meron akong isang kaibigang Kristiyano na taga Barcelona, may ibinigay siya sa aking key holder. Pagkatapos sa gitna ng key holder na yun na parang plastic, meron ang liit-liit na tuldok. Sabi ko, ano to? Yun pala, mustard seed. Na-entrap doon sa parang plastic na yun, at nandun siya ngayon, at nakalagay doon yung, kung meron kang faith like of a mustard seed, you can ask even the mountains to move and they would. Kaya ang liit-liit, halos hindi niyo po makita, pero ito palang mustard seed na ito, pag lumago na, can become the biggest plant in your garden. At ito ang subject ng Panginoon. Na faith, pwede rin ganon, kaliit nag-uumpisa, pero malaki ang nagagawa. That the mustard seed is the smallest of seeds. It may be very small, but when it grows, it becomes the largest of the garden plants. It becomes a tree, even, to the point that birds come and perch on its branches. Punong-puno ng meaning. How do we interpret and apply this important, short but very important story and parable? The kingdom of heaven grows. The kingdom of heaven expands and grows when people plant it. And the kingdom of heaven benefits birds or people as it gives shelter, comfort, and food. Ganon daw po ang kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos na nandun sa mga langit, yung kaharian ng Diyos na nasa ating puso, yung kaharian ng Diyos na state of mind, because we let the Spirit of the Lord rule our lives and we surrender to the values of the Lord. Maraming levels po yung kingdom of God. Kingdom of heaven. It could be that real kingdom that many people are waiting for. It could be that advanced kingdom that is now in the church and in the heart of believers. It could be that kingdom in the heart and in the mind when people are able to separate themselves spiritually even though they are still in this world and live as the Lord would like them to live. At ito daw sinasabi, we should keep on planting heaven everywhere. We should keep on planting heaven in every heart para maging totoong-totoo na lumalago yun. The seed may be small, the effort may be small, but the fruits are big. Nataniman na ba kayo ng inyong kapwa ng isang maliit na bagay, tapos lumaki? Huwag po nating mamaliitin yung mga itinatanim natin, sapagkat kung ito ay galing sa Diyos, ito ay kabutihan, ito ay kingdom of God, hindi pwedeng hindi lalaki. Way back 1979, if I remember the time, nagkaroon po ng isang youth camp na sinalihan ng inyong lingkod sa Baguio City. At noon ay umaandar pa yung mga tren natin hanggang Damortis. Kaya lang talaga namang 3 Pasko na ang dumating bago kayo makarating sa pupuntahan nyo. Sa bagal ng tren na ito. So nung yung camp ay natapos, nag-bus po kami, mga 2-3 buses if I remember right. Bumaba hanggang Damortis at sumakay sa tren patungon Tutuban. Hindi pa mall nung araw yung Tutuban, stasyon pa ng tren. Kutakot-takot na tao ang sumakay sa tren at sa madaling salita ay napuno. Kami naman po, yung mga youth campers, kung hindi 2, 3 kotse yung pinuno namin at yung huli, kalagitnaan lang, hanggang doon lang kami, nakareserve sa amin. At yung kabiyak noon, pwede nang sumakay kahit sino. Ako naman, palibhas at medyo matanda ako ng konti doon sa mga ibang camper, I felt responsible for them. So umupo ako doon sa dulo ng boundary na inireserba para sa mga youth. Therefore, sa susunod na row, kahit sino na lang pwede nang maupo. At nakita kong punong-puno sila. Bawal kasi magpaupo kami doon sa mga bata dahil baka sila natutulog, manakawan, baka kung ano mangyari. Nakatayo halos lahat ng tao. Kami naman medyo maluwag-luwag. Sabi ko, magpaupo na kaya tayo dito? Sige na, kung magkakamali na lang, magkamali on the side of being nice. So may 2 o 3 kami pinaupo. At sa pagbiyahe ng tren na ito, naisipan namin sila sharean, taniman ng kaprasong seed. At sa pag-share na ito,
tumanggap naman sa Panginoon. Itong dalawang tao naming na-sharean, yung isa ayaw makinig eh. Tatlong naupo na, dalawa yung nakinig. Gusto ko sanang patayuin uli yung ayaw makinig eh. Pero di bali na, nakaupo na eh. Doon sa dalawang nakinig, meron po akong kaisa-isang tract na yung kaunting lesson on salvation na kulay pink pa nga yung papel. Kakatanggap-tanggap pa lang yung nila at hindi pa malinaw ang lahat. Bababa na sila sa Tarlac. Kung bababa na sila, hindi pa tapos ito. So, ibinigay ko po yung isa kong tract na maliit. Pupuntahan ko kayo, ano bang address nyo? Itong si Mang Marcos Eugenio, kung di ako nagkakamali ngayon. Ang address daw nila ay Batang-Batang, Tarlac. Parang tula. Sabi ko, ano? Batang-Batang, Tarlac. Ano ang number ng inyong bahay? Wala akong number ang bahay namin. Ano ang kalye? Iisa lang ang kalye dyan. Pupuntahan ko kayo sa susunod na linggo para matapos itong usapan natin. Sabi niya, aba, mahirap magpunta sa amin. Pupuntahan ko kayo. Di, sa makatuwid, lumipas sa San Linggo. Sumakay ako ng bus patungong Tarlac. Dala-dala ko yung Bible, kung ano-ano. Yung mumurahing kong briefcase. Punong-puno ng kung ano-ano. Bumaba daw sa palengke ng Tarlac, di bumaba. Nakita ko yung jeep, punong-puno. Hanggang bubong. Sasakay na sana ako, bumaba ako ulit. Sabi naman, sakay na ho kayo, lalakad na. Sabi ko, sa susunod na lang. Wala akong kasunod. Ganon. Sasakay na ako. Magkakakilala silang lahat, ako lang ang di nila kakilala. Di highway, tapos biglang lumiko sa tubuhan. Sabi ko, naku, tubuhan. Marami pa naman nagsasabi sa akin na baka mapanganib sa mga tubuhan na yan. Tapos, lahat nakatingin sa akin, pinag-uusapan ako, saan kayo pupunta? Etc. In other words, sinabi ko sa driver, ibaba niyo ho ako doon sa bahay nitong ganitong pangalan. So matapos kaming matabunan ng kutakot-takot na alikabok, no? Bland ang lahat ng pasahero. Sa dami ng mga alikabok namin na ganyan. Summer kasi. Ibinaba ako. Umalimbukay ang alikabok pag alis uli ng jeep. At nung bumaba lahat ang alikabok, ako lang kaisa-isang nakatayo doon sa gitna ng kalsada at nakatingin ang buong nayon. Ano humpake nyo sa amin? Kung hinahanap ko si ganitong tao, eto yung bahay ng kapatid niya. Pumunta kayo rito at ipatatawag namin pagka layo-layo pa pala nung kanyang bahay. So pumunta ngayon ako doon sa silong. Dumating ang kapitan ng baryo, dumating ang mga kung sino-sinong mga magagalingan na lalaki ng bayan. Kasi pala, noong mga panahon na yon, may mga civil unrest sa area na yan, may mga naglalaban na ng kung sino-sino, mga puwersa. Kaya nakatingin sila lahat sa bag ko, baka may granada. Ngayon, nakaupo kami dun sa silong, nakapaligid yung mga konseho ng baryo, tinatanong ko kung anong lakad ko. Meanwhile, yung kanilang dingding nung silong na yon, yung mga kawayan ba? Bawat silat ng kawayan may mata. Sa dami na nag-uusyosong taga-baryo kung ano ito, because I was the only show in town. Sabi ko, Diyos ko po, makakauwi pa kaya ako ng buhay? Ano po ang pakay nyo dito? Sabi ko, kasi nagkita kami ni ganito, ni Ginoong Marcos dun sa tren at sinashare ko po sa kanya yung kaligtasan. Ano ba yan? To make a long story short, naturuan na ngayon ng salvation itong baryong ito, yung mga nakikinig. Sabi ngayon ng kapitan, maganda naman pala ang katuruan ninyo. Ano ho bang laman ng bag nyo? Ito, buksan ninyo at mga ano to, inyo na to mga ganito. Kasi hindi baka may armas, baka may kung ano. Sabi, maganda pala yung katuruan ninyo, bakit di kayo bumalik sa susunod na linggo? May kasalan. Maraming tao, galing pa sa ibang baryo yung iba, para kayo makapagturo. Meanwhile, dumating na po itong aking pinakay. Ang layo-layo pa doon sa mga pilapil kumakaway, dala-dala yung maliit na pink na papel na binigay ko. Yung handa ka na ba? Yung gano'n na. Ganyan-ganyan. May mga drawing ko na mga impyerno. So, natatandaan niya. So, tuwang-tuwa yung tao. Talagang tumanggap kasi sa Lord eh. Ngayon, sabi bumalik daw ako sa kasalan. Di umalis daw ako. Balik ako Maynila. Siyempre, tuntungan naman ako. Alam niyo mga Kristiyano pag nakapag-share. Tapos meanwhile, sabi ko, kakasalan. Baka may lasingan. Baka magulo. Bumalik nga uli ako. Sabi ko, pwede ba huwag na lang kasalan ang punta sa ibang araw na lang? At magdadala na lang ako ng mga nganta. At magsasalita na rin ng wikang Ilocano kasi Ilocano yung salita nyo rito. Sabi ko, magdadala na rin kayo ng mga nganta at speaker. Gawin na natin doon sa stage ng school. Kakaliambangin ko ang kampana, darating ang buong baryo, sabi niya ganon, at magturo kayo. At nag-share kami doon sa baryong yun. Tinawag nga ang buong baryo.
At nakarinig sila ng gospel. To make a long story short, mga kapatid, isang maliit na seed. Isang tao, isang pulyeto, isang kagustuhan na sharean ko kaya ito na hindi mo tinanggihan, nakinig ka sa udyok ng Espiritu, isang buong baryo ang narating ng salita ng Diyos. Tama na kaya yung kwento, magsara na tayo. Ang sarap isipin na ang maliliit na bagay, lumalaki pag inilalagay mo sa kamay ng Panginoon. Parang yung kanta tungkol dun sa 2 isda at 5 pirasong tinapay. Little becomes much when you place it in the Master's hand. So the seed may be small, but the fruits are big. So man's planting, man's enterprise, man's participation, man's effort is an essential part of the expansion of God's kingdom. Because in God's infinitely mysterious will, it is people, not angels, who are God's instruments in evangelism. It is people, not angels, who are God's instruments in witnessing. Sa Acts 1:8, ano po ang ipinangako sa mga lingkod ng Diyos? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. As sa John 14:12, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these, because I am going to the Father. Yan ang sinabi ng Panginoon. Ang naniniwala sa akin, gagawin ang ginagawa ko. Gagawin ang aking ministry. At kung babaligtarin natin yan, man's neglect of his duty, man's neglect of his part, negatively affects the expansion of God's kingdom. Yan po yung unang parable, pero magkakambal na parable ito tungkol sa maliliit na bagay. Let's take a look at the parable of the yeast, o yung mga lebedura, yung mga inilalagay natin sa mga harina para umalsa. Matthew 13:33-35. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. At ano po daw ang kahulugan itong kingdom of heaven? Ano yung naging symbol niya sa istorya? Yeast. At dahil itong maliit na yeast na ito na pampaalsa inilagay doon, yung maliit na amount ng harina umalsa at lumaki. And what interpretations and applications can we glean from this episode? That the kingdom of heaven may seem small, but it is not. The work of the kingdom of heaven may seem small, but it is not. The work for the kingdom of heaven may seem small, but it is not. No work for and no work in behalf of the kingdom of heaven is small or insignificant. Walang bagay na maliit, lalo't lalo, ginagawa sa pangalan ng Panginoon. Kaya po kung kayo'y merong gustong sabihan ng magandang balita ng Panginoon, huwag na kayo magdalawang loob na huwag na lang. Makinig tayo sa udyok ng Espiritu. Meron kayong gustong sabihin maganda, sabihin nyo na. Kung minsan, merong mga magulang, hindi masabi sa anak, I love you anak, sabihin nyo na. Kung minsan yung palang maliit na sentence lang na yun ang magbibigay ng isang pagkalaki-laking pagkakaiba sa mundo ng tao na inyong kausap. Meron nga isang secular song na umuso noong mga early 60s yata. Little things mean a lot. Alam nyo yon? Sino may alam ng kanta na ito? Yeah, 1960s ha? Sabi niya, touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Dahil tinouch mo lang yung hair ko, ipaglalaba kita buong buhay. Gagawin ko ang paglilingkod sa'yo dahil inabutan mo lang ako ng kape. Nginitian mo ako ng konti. Napakahalaga ng maliliit na bagay. At sa ating paglilingkod sa Panginoon, huwag nating mamaliitin ng anuman. Nais natin maglingkod sa ganitong paraan, natin tumulong sa ganun. Merong isang tao na nangangailangan na siya ay ma-edify, maturuan. Malay nyo, another Paul, another Peter yan in the making. You'll never know. Kaya dapat din tayo, hindi nang mamata. Wala tayong minamaliit sapagkat in the kingdom of God, lahat significant.
So the kingdom needs only small beginnings to grow. The kingdom needs only small efforts to grow. Maging ito pong ating kapatiran na ito, it started with a Bible study na pinag-usapan lang ng 3 tao. Tapos may nag-Bible studying 7 tao. At eto na tayo ngayon. Kasi malaki ang Diyos. Maliit tayo, totoo. Pero malaki ang Diyos. Kaya hindi maaari na manatiling maliit ang isang maliit na hangarin na mabuti. Isang maliit na gawain na mabuti. Isang maliit na pasimula pero mabuti, hindi maaring hindi yung lumago. Sapagkat ang batas ng buhay ay dapat ang buhay ay lumalago, lumalaki, namumunga, dumadami. Ang dapat lamang, laging mabuti ang ating hangarin, mabuti ang ating mga pamamaraan. Eventually, even the kingdom of God, the kingdom of heaven will be the kingdom of all. It will fill heaven and earth. Sa Book of Daniel, sa isa pong prophecy tungkol sa gawain ng Panginoon, Daniel chapter 2, verse 44, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. So yung ginagawa po natin ngayon sa pagpapalaganap ng Kingdom of God, it has an eternal value. Sa pagdarating ang panahon, walang matitirang kaharian, kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga po na ang ating mga buhay, ang ating mga aspeto ng bawat buhay na yan, meron tayong mga paglilingkod, meron tayong mga hangarin, meron tayong pagtatanim, maski ng maliliit na bagay. Naglalagay tayo ng lebedura para lumaki ang mga bagay na kung hindi lalagyan noon ay nananatiling maliit lamang. Mix in that yeast into the world. Tayo po ang yeast. Ang Kristiyano, pag nasa isang lugar siya, dapat naiiba yung chemistry ng lugar na yon. Nasa isang kumpanya kayo, dapat naiiba ang culture ng kumpanya dahil nandun kayo. Kahit hindi kayo yung manager o may-ari, sapagkat kayo anak ng Diyos, ng tunay na manager, tunay na may-ari, kung tayo magpapakatapat sa Panginoon, gagawin natin hanggang mumunting bagay, hindi maaaring hindi lumaki ang munting bagay na mabuti. Kaya huwag tayo nasisiraan ng loob na clerk lang ako dito o mababa lang ang posisyon ko, I will not make a difference. You will not make a difference. But he who is in you is greater than he who is in the world. Kaya sa ating patotoo, sa ating mga maliliit na salita, maliliit na gesture, nakapagtatanim tayo. Mga kapatid, gawin natin goal, laging magtanim ng kabutihan. Magtanim ng isang salita, kahit isang verse. Meron kang kausap na nanliligalig sa buhay, quote one verse from Scripture. Do one little act. May nalilito, nagugutom siya. Pwede mo siyang pakainin para yung kalituhan na lang niya ang isipin niya at hindi na yung kung paano niya lulutuin yung kakainin niya. Merong mga nangungulila, pwede natin silang bisitahin. Alam niyo po yung mga taong nangangailangan, dapat din natin palampasin ang pagkakataon na tumulong sa kanila. Kasi, bihirang-bihira yung tao na habang buhay nangangailangan. Pero may ganun din, kaya lang bihira yun. Pero kadalasan, ngayon lang yan nangangailangan, bukas hindi na. So pag hindi natin tunulungan ngayon, nawala na po yung ating pagkakataong makatulong sa kanya. We miss the opportunity. The weaknesses and needs of other people are actually opportunities for God's people to let them know Christ. Hindi yung pagka meron ng nangangailangan, nakatago na kayo. Eto na yung nangangailangan, ako walang-wala yan ngayon, takbukat baka ikaw ang mahingan. Hindi naman laging wala yun eh. Sikapin po natin mga kapatid na tayo kahit saan mapunta, tayo yung mustard seed. Matanim na matanim lang, biglang lalago at dadami. Kahit saan kayo mapasuot sa inyong place of work, kayo yung Kristiyano, dapat after 3 months, may isa ng bagong Kristiyano doon. After 1 year, meron ng 3 doon o 4. Dami ng dami kasi yun ang natural na mangyari sa lahat ng mga anak ng Diyos at sa lahat ng mga seeds ng Diyos. Na kahit saan tayo mapuntang mga fellowship o mga association o club, nakikristyanize kung hindi man yung buong club na yon, yung culture nun, yung atmosphere, yung climate doon na iiba. Because Christians brighten up a room just by walking in. Because we have Christ in our hearts. Eh ngayon, kung hindi tayo nagpapaka-Kristiyano, you brighten up a room just by living it. Kaya kailangan iniisip natin, kailan ba lumiliwanag pag dumadating ako o umaalis? Kailan ba natutuwa ang tao dahil dumating ako o wala ako? We should be blessings
Because the recipients of God's blessings must become the channels of the same blessings to other people. And the Lord works through us. The Lord honors us in a very special way, that He doesn't use angels to bless people. He uses people to bless people. He uses His own people to bless people. So mix that yeast into the world through your speech. Maliit na bagay, the way we speak, napapansin yun. Nakakapagtanim tayo. Lahat galit na, dapat magalit. Ikaw naman tong isa ay nakakapagpatawad. Mapapansin. Mas madilim, mas napapansin ang liwanag. Kahit maliit ang liwanag na yun. Kaya sa mga auditorium, sa mga movie houses, just a small light actually becomes very bright. Kasi madilim eh. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin, sobrang dilim dito, baka hindi ako makatulong. Mas madilim, mas na-appreciate ang liwanag. So be that light through your speech. 1 Timothy 4:12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. So hindi natin kailangan mag-preach, hindi natin kailangan mag-sermon, mag-Bible study, magkaroon ng formal pagtuturo para tayo makapagtanim. Sa paraan ng pagsasalita pa lang, isa ng napakagandang sermon. Sa paraan ng pagkilos. So let's plant good seeds through our testimony, through our good deeds. 1 Peter 2:12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Kung naliligi daw tayo ng mga di mananampalataya, lalong ipakita ang Diyos sa ating kilos. Lalong gawin. Hindi yung, ay wala yatang believer dito. Tatawagin mo, born again ka ba? Hindi. Ikaw, nagba-Bible ka? Hindi. Ikaw, Christian ka ba? Hindi. Ay, salamat. Naku, mailalabas ko ang tunay kong kulay dito. Dapat lalo natin sinabing, naku, walang light dito ang Panginoon. Ako na lang ang natira, kaya kailangan manindigan ako. Ako yung magiging light na yon. Ako yung magiging seed na yon. And God will always honor that kind of intention. Let's plant good seeds through our speech, through our testimony, and through our prayer. Yung ipapanalangin mo ang isang tao, ang itinatanim mo sa kanya, napakaganda. Alam man niya o hindi na ipinapanalangin mo siya na kapag tatanim tayo. Yun po ang napakaganda sa kaharian ng Diyos eh. Yung mga taong ayaw makinig sa atin, ayaw pumunta sa ating mga events, ayaw nilang makihalo, wala silang magagawa. Pag ipinagpe-pray natin sila, di nila kayang pigilin. Kaya ipag-pray. Kaya yung mga iba sabihin, pastor, yung po namang nanay ko ayaw sumama. Ipag-pray mo. Hindi niya kayang pigilin ng prayer. Ayaw pong makinig ng kapatid ko. Ipag-pray mo. Kasi sa physical, talo ka, ayaw eh. Hindi mo mapasok. Dalhin mo sa mas mataas na level. Dalhin mo sa spiritual level ang usapan. Dahil dun sa level na yon, walang talo mga anak ng Diyos. Kaya tayo kumisa natatalo, nakikipagbuno tayo physically. Nalilimutan natin na may iba tayong lakas. That which is the spirit in nature. Kaya sabi, our battle is not against flesh and blood, but against principalities, against powers in the air. So doon tayo lumaban. Kasi talagang tagumpay ang Panginoon sa larangan na yon at hindi tayo matatalo kung tayo'y lalapit sa Kanya. Panalangin. Gaano karami na pong tao ang nataniman nyo sa pamamagitan ng panalangin? Ipapanalangin mo ang taong ito na siya maligtas, makakilala. Meron siyang ma-meet na taong papakinggan niya kasi ayaw makinig sa inyo. Lalo tiyo nyo, tiya nyo, lolo nyo, feeling, apo lang kita, huwag ka magsalita sa akin. Pray mo, Lord, bigyan niyo po siya ng kaedad niya. O mas matanda pa sa kanya na makakapag-share sa kanya, i-pray. Hindi nila kayang pigilin ang power of prayer. Kaya yun ang gagawin natin. Sa Acts 14:23, Paul and Barnabas appointed elders for them in each church. And with prayer and fasting, committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Even the apostles realized the power of prayer. We don't always understand the dynamics and the mechanics of prayer, but just pray. May tao kayong nagiging pabigat, ang hirap-hirap ng loob nyo dahil sa kanya, ipanalangin. Walang nakakapigil sa kapangyarihan ng panalangin. So,
Let's do seemingly small acts. Plant that little seed. At kung lahat tayo sabay-sabay nagpa-plant ng little seeds everywhere, before you know it, the whole planet is covered by this wonderful presence of the Lord. Kaya nga sila Peter noon, pinipigil sila ng mga authorities sa Jerusalem. Hindi sila mapigil sa pagtuturo. Sabi ng mga authorities, "You have filled Jerusalem with your teaching." Napuno nila. Halos ay matabunan yung libu-libong taon ng tradisyon ng temple sa isang bagong-bagong katuruan sapagkat empowered by the Holy Spirit. So let's bring people to Christ. And let's bring Christ to people. Little becomes much when you place it in the Master's hand. Sometimes you are not a teacher, but you can open your house to a Bible study, invite a teacher from the church, invite your friends, so they can know the gospel. Isa kang nagtatrabaho sa isang factory, sa isang office, pwede mong sabihin sa mga office mate mo, Bible study tayo minsan, once a week, kahit lunch break. Sino magtuturo? Ikaw? Yes, pwede rin. O kung hindi ako, I can invite someone. Little things. Tanong, bakit ba kayo lahat narito ngayon? Bakit? Bakit tayo nasa Panginoon? Di ba merong nagtanim sa atin ng isang maliit na bagay? Siguro in-invite tayo sa prayer meeting, o dinala tayo sa retreat, o sa camp, o in-invite tayo rito, o sinabi, makinig ka dito sa radyo, o makinig ka sa tape na ito, o basahin mo itong kaprasong to. It all starts there. Kaya dapat, huwag nating kakalimutan yung maliliit na bagay. Ang sineselebrate din naman kasi ng world, kahit ng mga Kristiyano kumisan, lagi yung malalaki. O eto ang pinakamalaking church, eto ang pinakasikat na speaker, eto ang hindi naman ganun Hindi ganun ang pamamaraan ng Diyos. Kasi kung malaki ka nga at sobrang malaki yung dating kumisan natatakpan yung kaluwalhatian ng Diyos pa Kaya mabuti nga rin yung kumisan yung mga maliliit na gesture kasi alam na alam mong hindi talaga ikaw ang kumilos, kundi ang Panginoon. Walang lito. Pero kung sobrang ang laki-laki mo at ang lakas-lakas, parang akala mo ikaw na nga yung gumawa Ano po ang tinutumbok ng lahat ng usapan natin ngayon? Tulad din ang tinutumbok ng kwento ko sa batang-batang tarlak-tarlak. Kung meron kayong dapat sharean, gawin nyo na. Hindi nyo kaya magtalumpati ng malakas na talumpati? One sentence, one word, one invitation, one act of kindness. It starts there. Go ahead and do that little act. Kahit sa pakikipagkapwa po natin, this little act, gusto ng nanay nyo, ibili nyo siya ng duster? Ibili nyo. Kaya lang ang gusto niya may nakalagay, Terminator. Hindi, ihanap nyo. Maliit na bagay. Meron kayong pinsan na hindi kayo kinakausap. Pinapatulan nyo naman, ayaw nyo na rin kausapin. Hindi kayo makipag-usap. Alam nyo yung mga hindi nag-uusap? Isang maliit na hi, hello, o pinadalan mo lang ng sampalok. Bati na kayo. Kasi maliit lang na bagay ang inaantay niya na gesture from you. Kuminsan gustong-gusto na rin makipag-usap, kaya lang mauna muna siya. Kayo nang mauna. Ano ba namang mauna ang mga anak ng Diyos? Hindi naman nabawasan na kaligtasan natin, lalo pag natuwa sa atin ng Diyos. Small act. Small act. Baka mamaya yung inyong asawa, pinag-iisipan na kayong hiwalayan. Ipagtimpla nyo ng kape. Isang tasa lang pala ng kapeng inaantay niya. Kaya lang 7 taon na siyang nag-aantay, di nyo man lang magawan. Kaprasong-kapraso lamang na kindness. Bakit ba ipagkakait ang maliliit na bagay? Big things are made not of big things, but of small things that just accumulate and from a distance seem to be big. Even the atom that can shake the world is triggered. Yung atomic bomb is triggered by an atom only 1 billionth of an inch in size. Walang maliit. Kaya huwag nating maliitin. Mix in that small yeast of God where you are. At tayo yung yeast na yun. Believe it. You plus God are the majority. You plus God will be the biggest thing that can ever happen to any person. Pero you without God, that's nothing. Pero yung dadali natin ang Panginoon. Yung inyong lolo na gusto nyong sharean, gawin na ngayon. Parang hindi na tayo nagsisi na bigla na pala, nailibing na pala nung pinuntahan mo. Uso pa naman ng marami ngayong mga sa kabilang buhay.
Kaya huwag nang makiuso. Puntahan natin sila. Ano po ang sinasabi sa inyo ng dalawang parables na ito? Heavenly Father, kayo po yung mangusap sa amin. Alam namin pagka inyong salita, pinag-aaralan, dinedeclare, meron kayong layunin. At meron kayong pwedeng gawin sa aming buhay. Narito po ang aming puso, inihahain sa inyo. Humihingi ng direksyon. Aanin po namin ang aming pinag-aralan. Aanin namin ang aming mga pinag-usapan. Aanin namin ang mga naalala namin at pumasok sa aming isipan habang nakikinig na iyon salita. Manguna nga po kayo. At nawa ang maliliit na bagay na napakarami itong ibinigay nyo na sa amin, maitanim namin sa tamang lugar. At ang iyong pangalan, madakila. Ang mga tao, madala sa iyong paanan. At magsimula ang isang maganda at mabuti at makabiyos na buhay sa maraming tao. Narito po kami, Lord, para ring maliliit na mga buto. Mustard seeds. Hayaan nyo kaming matanim at kami pumapayag, Lord, ipagtatanim nyo kami kung saan-saan. At nang lumaki ang inyong gawain. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo sandali. Humingi sa Panginoon ng personal application ng dalawang parables na ito.